Matapos ang mahabang pananahimik, bumwelta na si dating Executive Secretary Atty. Vic Rodriguez laban sa administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Sa isang panayam, inihayag ni Rodriguez na hawak na niya ang kumpletong ebidensya na umano'y mag-uugnay kay Kuting Jr. sa mga isyong may kinalaman sa korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ayon sa kanya, handa na siyang isiwalat ang lahat sa tamang panahon at sa harap ng publiko. Dagdag pa ni Atty. Rodriguez, matagal na niyang pinag-iisipan ang hakbang na ito, ngunit ngayon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob matapos makita ang patuloy na pagsasamantala at paglilin lang sa taong bayan. Tiniyak din niya na ang mga dokumento, recordings at testimonya na hawak niya ay sapat upang magsimula ng balawakang imbestigasyon. Nananawagan siya sa mga kinauukulan na huwag baliwalain ang katotohanan at hayaang manaig ang hustisya. Samantala, wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang ukol sa mabibigat na akusasyong ito, ngunit inaasahan ng publiko na maglalabas ng sagot ang kampo ni Pangulong Kuting sa gitna ng lumalakas na panawagan para sa transparency at accountability. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na hakbang ni Atty. Vic at ng gobyerno sa isyong ito na maaaring dumating sa kasalukuyang administrasyon. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Magandang umaga, Pilipinas, at magandang gabi naman mula dito sa California. Ito ang inyong Fair Lady Maharlika. Ngayon, talaga namang in-expect ko to ng matagal na panahon. Actually, mga kababayan, mga palaga, medyo kabado tayo today. So, ito na yung pinaka-iintay nating moment at moment nyo rin. At napagbigyan tayo ng ating sikat, okay, o kilalang dating Executive Secretary ni Bongbong Marcos. Walang iba kundi si Atty. Vic Rodriguez. Wag na natin patagalin ito. Eto na siya. Ayan. Atty. Vic, good morning po dyan sa Pilipinas. Thank you for your time. And ngayon po ay inaabangan kayo ng ating mga kababayan. Ayan, it's your time to shine. Good evening there to you. Good morning dito sa mga kababayan natin. And I don't know what to say. Ako'y ninenervyo sapagkat finally nagkaharap tayo, but I would also like to take this chance na pasalamatan ka, Maharlika, sa maraming bagay na ginawa mo para sa akin na hindi man tayo magkakilala. Ngayon lang tayo nagharap at sa maraming bisita mo dito in the past, I didn't even know na nandoon ka pala sa opisina dati, hindi man tayo nagkaharap. But ganun pa man, ako'y pinagtanggol mo at sa maraming pagkakataon, sa maraming usaping, sa maraming bagay at nais kong tanawing utang na loob yan. Maraming salamat at sa iyong may pagkakaroon ng totoo at kininto ang puso. You're welcome, Atty. Vic. Actually, ginawa ko lang po yung tama at marami pa tayong pag-uusapan. Actually, magsisimula ako dun sa pagiging executive secretary mo dapat, pero gusto ko na munang mag-fast forward sa nangyari po sa Davao Rally. So, alam naman ng ating mga kababayan dun sa maisog rally na yon or hakbang ng mga maisog, ay nandoon kayo para tutulan yung tila bagang paglinlang sa mga taong bayan dito sa People's Initiative na ito. Unang-una po, ano ba dapat talaga ang ginawa ng ating mga lingkod bayan, ng mga taong gobyerno, yung approach dito sa People's Initiative na to o yung pagbabago ng ating batas o ng ating konstitusyon o yung charter change? Ayoko naman maging academic tayo sa iyong programa, Maharlika. Okay. At pag-usapan yung tatlong pamamaraan ng pagbabago, amendment o revision ng Constitution. Alam na ho ng sambayan ng Pilipino yan. Yung CONAS, yung Constitutional Convention, yung CONCON, at itong PI, yung People's Initiative. Dito tayo sa People's Initiative sapagkat ito yung inaabusong proseso ng mga taong nagsusulong ng huwad at peking People's Initiative. The reason why I was in Davao, because I am not for sale. Much like you and much like most of the Filipino people, not just the Davaoenos, we are not for sale. At sabi ko, nung ako'y naimbitahan doon,
I didn't even know what to expect. I didn't even know that I will be asked to give my message or speak in front of the many people who attended. Hindi lang ho Davaoenos yun, yung Leaders Forum. Yung po ay iba't ibang leaders na nagmula sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kaya tayo nagre-react sapagkat ang kaluluwa o ang soul of our nation is the Constitution. If you tinker with the Constitution at linalapastangan nyo ng harapan at binibigyan nyo kami ng bastardong People's Initiative, hindi tayo dapat bastang manahimik. Labanan natin dahil ang layunin lang naman nila hindi mapabuti ang kalagayang ekonomiya at ang buhay ng mga Pilipino. Ang layunin nila ay mapanatili ang kanilang sarili sa kapangyarihan at patuloy nilang lustayin ang kaban ng bansa. Hindi, isa ako sa maraming Pilipino. Alam kong marami nang nagising. Huwag tayong pumayag. Sapagkat yun nga, lantaran yung paglalapastangan at talagang binibigyan nyo kami ng bastardong People's Initiative. Maganda yung People's Initiative, Maharlika. Pagbukas mo pa lamang ng ating saligang batas, Article 2, Section 1, nariyan, dinescribe ano ba ang Pilipinas. The Philippines is a democratic and republican state. Yung pangalawang sentence doon, malinaw, sovereignty resides in the people. Tayo po yun, sambayan ng Pilipino. And all government authority emanates from them, from us. Bakit ba naman sinasaksak nyo sa aming laman-lamunan yung inyong bastardo at Peking People's Initiative? Doon tayo umaalma dahil nakausap ko nga yung aking mga kaibigang abogado rin, iba retired judges, justices. Sabi ko, alam ninyo, kung ang tayong mga abogado ay hindi makikialam, siguro isoli na lang natin yung ating lisensya sa Korte Suprema at hayaan na lang natin yung paglapastangan sa saligang batas na kung saan nanumparing kami rin bago kami naging abogado nanumparing kami na aming ipagtatanggol ang saligang batas at kami tutupad sa mga alintuntuning nakasaad dito. Yeah. So, Attorney Vic, for sure aware po kayo dun sa in-expose din actually ni Senator Amy, the presidential sister, na ang Speaker of the House ay nagbigay o nangmudmod ng 20 million sa bawat mga kongresista na nagsusulong nitong People's Initiative na ito. Ano pong masasabi niyo doon? Yun, ang matindi yung revelation na yun ni Senator Amy at siya very, very positive na may mga nag-report nga sa kanya. Ang akin naman, ang nagsusumbong sa akin, yung iba't ibang mga taong nakasalamuha ko nga nung huling halalan, napunta ako nasa iba't ibang probinsya, iba't ibang munisipyo, nagsasabi na sila'y binabayaran, may 100, may 500, kung saan-saan lugar. Anong gagawin namin? Ako, sige, kunin nyo, pero huwag kayong pipirma. Hindi ba? Dahil yung perang yan, galing din naman sa kaban ng bansa yan. Kung ibinibigay sa inyo, kunin nyo. Pero huwag niyo isusuko yung inyong kasarinlan at yung pagiging yung dignidad ninyo bilang tao. And not just the enablers. Maraming enablers tong peke o huwad na People's Initiative. Hindi lang yung mga kongreso o yung mga miyembro ng LGU na nagtutulak dito. Meron ding isa, yung Commission on Election. Kahapon ay nagpahayag sila at nabasa ko sa pahayagan ngayon na they are putting on hold indefinitely yung pagproseso ng mga pirmang sumasampa sa kanila. Wag po tayo magpapalit lang diyan sa pahayag na yan ng chairman ng COMELEC na akin rin naman nakasama dati si Chairman George Garcia. Hindi ho kayo hero dahil pinatigil ninyo indefinitely, suspended indefinitely yung proseso nung pag-verify ng pirma. Ginagawa mo lang, yun dapat ginawa mo nung simula pa lang. Sapagkat Maharlika, 1997 case nung kay dating Senador Miriam Defensor Santiago, umabot yung unang kaso ng People's Initiative. As early as 1997, the Supreme Court already enjoined the Commission on Election from entertaining any and all petition on initiative to amend or on amendments to the Constitution. At yung TRO na yan ay matagal nang naging permanente. Dapat nalalaman mo yan bilang pinuno ng COMELEC. Pero nagpagamit ka din
pinoproseso mo pa yung mga pirma eh. Pwede ka bang mag-determine ng totoong people's initiative based on signatures? Malinaw din, Maharlika, doon sa naging desisyon ng Korte Suprema sa dalawang kaso, yung 1997 case nung kay dating Senadora Miriam Defensor Santiago at the most recent one, the 2006 case, kaibigan ko rin ito, yung petition naman ni Attorney Raul Lambino. Sinabi ng Korte Suprema na yung ginagamit ninyong batas, hindi yan yung batas na kumikilala sa initiative and referendum pagdating sa pag-amyenda sa Constitution. Sinabi na ngang itigil ninyo sapagkat there is no enabling law. Ginagawa pa rin ninyo at marami silang dapat ipaliwanag, pati yung Commission on Election, yung 70 billion insertion na kanilang natanggap ngayon 2024 budget. Saan nila gagamitin yung 70 billion? Para daw sa plebisito. Imagine ninyo mga kababayan, hindi pa tumatakbo yung proseso ng initiative, may pondo na para sa plebisito. Sabi ko nga sa panayam sa akin kahapon, kumbaga sa criminal case, itong ginagawa nila premeditated. Talagang aggravating, talagang winawalang hiya tayo at hindi tayo dapat pumayag. So, Attorney Vic, let's say, I believe may hearing ngayon dyan sa Senado patungkol dito sa pag-bribe ng 20 million sa mga kongresista. Fast forward, let's say for example, later on, talagang mapatunayan itong Office of the Speaker, Speaker Romualdez and the rest of the congressmen. Ano ba dapat sa batas ang ipapataw na parusa sa mga ganitong klaseng practice? Depende kung ano yung mga elemento ng krimen na mapapatunayan. But definitely, ito ay paggalaw na naman, paglustay sa pera ng kaban ng bansa. At yun nga din yung linalabanan natin doon sa Davao, kaya tayo nagsama-sama. We are asking for transparency. Paano nyo maginagasta ang pera ng sambayan ng Pilipino? Utang tayo ng utang. Sabi nyo wala tayong pera. Pero meron tayong higit na 700 billion pesos on program funds itong 2024 budget. Ikala ko wala tayong pera. Bakit meron tayong unprogram? Pag unprogram, subject sa ano lang yan sa kapritsyo at kung ano man ang maisipan ng mga tinatawag nating dapat steward or taga-protekta ng ating kaban. Yeah. So, Attorney, nung nandoon po kayo doon sa Davao, ano po yung feeling ninyo doon sa mga taong nandoon na sumuporta doon sa event na yon? May nakita ba kayong nagkabayaran, di ba, compare doon sa kick-off rally? So ano yung yung excitement ng mga tao? Well, natuwa ako sapagkat alam mo yung sinasabi mo sa mga vlogs mo na talagang merong parang dark clouds hovering above us here in the Philippines dahil nga natatakot. Pero nung nandoon ako, naramdaman ko na hindi takot ang Pilipino. Nag-aantay lang ito, alam mo talagang matiisin ng Pilipino Minsan to a fault. Masyado tayo matiisin na hanggat kaya, sige lang. Pansinin, hayaan mo lang, pagpasensyahan mo rin. At kaya lang, they have pushed the envelope too far na naantig na ang Pilipino na teka muna, linalapastangan nyo na kaming harap-harapan. Ngayon naman gusto niyo yung saligang batas. At alam naman ang layunin, huwag na tayo magpaikot-ikot pa. Ang layunin mapanatili ang kanilang sarili sa gobyerno, sa kapangyarihan, sa pamahalaan. Buti sana kung magaganda yung ginagawa Hindi. Hindi ba? Kaya tayo nag-react and naramdaman ko yung authenticity of those who have attended that leaders forum in Davao. And they're not just Davaoenos. These are all leaders coming from different parts of the country. And I had the privilege to speak rather mahaba-habang usapan kami ni Secretary to the Cabinet, si Manong Jun Vasco, who invited me to the event. Dahil matagal na ho kaming magkakilala at magkaibigan ni Manong Jun. Even during the time of PRRD presidency, magkaibigan kami, nag-uusap kami, but I never asked for anything, not even a position. At mahaba kami nag-usap. At ang isa nga sa nabanggit niya, ang way forward, iikot tayo sa buong bansa at gagawin natin yung leaders forum na yan pag hindi nila tinigil itong kabulaanan at itong huwad na People's Initiative. So,
Na-shock po ba kayo doon sa mga statement, particularly kay Mayor Baste Duterte, na pinagre-resign niya ang Bongbong Marcos? I was there as a Filipino citizen, exercising my right to speak freely. Ganon din si Mayor Baste. Yung sinabi niya, alam mo, wag tayong magpadala doon sa mga the usual, yung mga trolls. Oh, by the way, uulanin tayo, maharlika ng trolls dito sa inyong vlog. Good morning sa inyong lahat and welcome to Boljak TV. At narito na ho, magkaharap kami ni Maharlika and feel free to comment. You're welcome. Anyway, yung pahayag niya, kung titingnan mo, para sa akin, galing sa puso talaga naman. At yun ay across the board niyang mensahe. Natuon lang kay Pangulong Marcos. Ang sinabi niya, napakaganda nga. Kung wala ng pagmamahal at aspiration, ang isang leader, take away the personality, ang isang leader sa kanyang pinamumunuan, sa kanyang dapat pinaglilingkuran, the honorable thing to do is to resign. And that applies to him as well, to Mayor Baste. And I think alam din niya yun. Pag wala na siyang puso at pagmamahal at aspiration para sa mamamayan ng Davao City, I think yun din ang gagawin niya, mag-resign na lang ako. At yun din ang naging panawagan niya. Kaya I don't find it disrespectful. In fact, I find it very authentic at sinasabi lang niya yung nararamdaman at nasa puso nung higit na nakararaming Pilipino na kinukontra ngayon nung mga nasa pwesto dahil nga siyempre yung kanilang naman lip service lang ay nabastos mo si Pangulo, etc. Dahil siyempre gusto mo pang mapanatili kung ano man ang posisyon mo sa pamahalaan. Doon naman po sa statement ni, yun ang hanggang ngayon hindi ako makamove on doon sa statement ng dating Pangulong Duterte, yung revelasyon niya actually ng si Bongbong Marcos ay nasa listahan nga ng narco list. So, nung narinig niyo po yun, ano yung unang pumasok sa isip niyo at ano yung naramdaman niyo? Actually, wala na ako doon nung nagtalumpati si Pangulong Duterte because I have a plane to catch sa Manila. At kumbaga last call namin is 8 p.m. Otherwise, magiging parang kaming chance flight or chance passenger. Hindi alam kung makaka-uwi at kung anong oras. So, nasa aeroplano lang kami. Davao is like 2 hours and 15 kami yung aming lipad. Pag landing na lang namin, doon ko na lang nakita yung mensahe nga ni Pangulong Duterte. At it's all over the social media. And sinabi naman niya, he laid down the basis for his statement that he was shown a report. And that report was shown to him, I think, during his presidency. And lagi ko ang sinasabi, alam mo, pag Pangulo ka, hindi pwedeng wala kang nalalaman dahil lahat ng impormasyon papasok sa iyo. And kung yun ang naging basihan niya ng kanyang pahayag na yun, rinerespeto natin yun. Dahil sinabi niya, pinakita sa kanya, basa niya mismo at nakita niya. But outside of that, I don't think I have any competence to comment on it. So, bilang kaibigan po ni BBM, for 6 years, ipinagtanggol niyo siya. Kayo talaga tagapagtanggol, kayo yung visible May mga pagkakataon po ba na narinig niyo lang sa mga tao na nakapaligid sa inyo na itong, dati niyong sinuportahan ay gumagamit nitong pinagbabawal na gamot? Narinig niyo ba, kahit yung usap-usapan lang sa mga gilid? Kung narinig, Maharlika, I don't think ako lang kung nakarinig. In fact, that is also one of the rallying point nung aming nakatunggali noong 2022. Hindi ba lahat ng malisyosong balita patungkol sa bagay na yan, inilabas nila But I am also a part of yung nagpaliwanag dahil nga meron kaming ipinakita noon na negative result nung siya ay nagpa-test diyan sa drug use. So hanggang doon kaya kong magkomento, but other than that I don't think I am I am competent like most of us to comment on it unless of course he or she or we may have been shown something, a document or a proof. But other than that, I think nasusubaybayan mo rin yung aking ibang interviews since then. Yes. Hindi talaga ako sumasagot sa isang bagay na wala akong kinalaman.
Okay. Kasi marami pong mga nananawagan sa ating social media na parang challenge nila si Bongbong Marcos na magpa-test, okay, magpa-drug test. Mayroon nagsasabi pa nga po is live or doon sa independent clinic or independent hospital na talagang walang bias. Would you encourage, that kind of thought sa presidente ngayon? Nagawin niya para ma-clear lang siya. Well, napakahirap talaga nung kalagayan ngayon ng Pangulo sapagkat dating Pangulo rin ang mismo nagsabi sa kanya at yung Pangulong yun yung kanyang pinalitan. So, well, wala na ako doon, Maharlika. So parang mahirap namang pag-isipan ko pa kung paano niya dapat hinaharap yun. Di ba? So siguro kung nandun ako, I'll think of a way on how to best address the issue. But since I'm out of it, mahirap naman na i-burden ko pa yung sarili ko sa isang bagay na baka sabihin assuming pa tayo. Yeah. Pero kung kayo po, let's say for example, may nagcha-challenge sa inyo na magpa-test ka kasi lahat ng klaseng test gagawin ko. Kunyari, inakusahan mo ko. Oo. Nakunin pa kita, sabay tayo. Basta kung anong test ko, test mo ha. Yes. I love that. Sabay tayo, hindi pwede. Hahawakan pa kita sa kamay, halika dito tayo sa next laboratory. O tapos na doon tayo sa next. Para talagang transparent. Wow, that's a good answer. Thank you for that, Attorney Vic. So, habang kayo ay nasa Davao, ay mayroon ding kick-off rally nga. Actually, talagang laman po ito ng blog ko at pinakalat ko na rin yung mga information na pinapaabot sa atin ng mga government employees, different sectors po yan, na ang term ko nga po dyan na ginamit ay finorced ang mga government employees para padalhan ng internal memo para umattend po doon sa kick-off rally na yon. So kung kayo pa rin ang executive secretary ni Bongbong Marcos, papayagan mo ba siyang gawin yon? Na mag-release ng internal memo para lang may umattend doon o may mga attendees doon sa kick-off rally nila? Unang-una, hindi. Dahil uncalled for. It's the first time that I have seen and heard of just to ensure maximum attendance to a government-led rally, naging whole of nation approach. Hindi ba? Ang whole of nation approach dapat in combating inflation, in combating smuggling, in combating graft and corruption, in combating the problems on drugs, in combating smuggling. Pero para lang mag-rally tayo, para lang masabi ni maraming tao, whole of nation, magbibigay ka ng assistance ng IELTS, magbibigay ka ng may libreng medical pa yata, di ba? May libreng transportation to and from, mabigat yun dahil siyempre napipilitan na lang, dami kong kaibigan sa gobyerno napipilitan na lamang dahil nga compliance at livelihood and their personal economy is on the line. Baka naman matanggal, masuspindi, meron pang earned leave credits Yung pumasok, yung nag-report nung Sunday, pumili ka kung anong araw mong gusto mag-leave ng Monday to Friday. In fact, I spoke with one of a ranking official of this administration now. Piniro ko nga, total, nandun ka naman ng linggo, kako pare ang gawin mo, mag-leave ka ng February 8. Kasi February 9, holiday dito for Chinese New Year. Nakabakasyon ka ng mahaba-haba. Yun talagang happy, very long weekend. Tatawa na lang kami. But yun ang sitwasyon. Napipilitan sila, naobliga sila para lang nakakahinayang. Dahil alam naman natin lahat. Alam din nila yan. Pagpapalit lang ng logo yan Yun nga po. Doon sa kick, kasi nakamonitor po ako Davao and Quirino Grandstand. So, yun nakita ko more on talagang mga performers, parang variety show actually So, ang tema kasi, based doon sa pinakalat ng presidential communications, yung pinapatid nila, yun daw po ay usapin doon sa kick-off rally nila para pag-usapan ang economic progress o paano din maiparamdam sa taong bayan na ang gobyerno ay may bagong Pilipinas. Kumbaga, parang ang sinasabi nila,
ang pamunuan ni Bongbong Marcos ay talagang bagong Pilipinas na. So gusto nilang masama yung taong bayan na inimbita nila doon na maramdaman yung bagong Pilipinas. So ikaw, kayo dyan po sa Pilipinas, meron ba talagang bagong Pilipinas? Wala, bago yung logo. Logo. Yung logo lang ang nagbago. Yung slogan lang ang nagbago. Hindi naman tayo killjoy. Of course, gusto natin na mabago ang Pilipinas. Kaya nga kami nangampanya ng mahigpit eh. Kaya nga kami nagtrabaho ng todo eh. Dahil umaasa kami na talagang pagbigyan at pinagpala ng mabigyan ng mandato, gagawa kami ng tama at gagawin namin ng matiwasay ang aming trabaho. Yun talaga, I was full of hope nung aming ginagawa yung campaign. At nung kami umiikot. At ganun din nung mga unang araw ng administrasyon. Pero kung sasabihin may bago, walang na bago. Just as, tingnan mo, magmaneho ka araw-araw sa EDSA. Hindi nagbabago traffic eh. Lalong bumibigat. Hindi rin naman kasalanan ng kasalukuyang administrasyon o kasalanan ng iisang administrasyon. Mahabang proseso, maraming taong problema ito. At maraming taon din dapat solbahin. Pero hindi nga na-actionan eh. Na in fact, may isa pang report na international report na napulaan ng Pilipinas na pinaka-traffic daw na metropolitan city at nag-react naman yung mga kinaukulan na hindi raw totoo. Kinakailangan para maging effective ka na and efficient sa pag-solve ng problema. Magkaroon ka naman ng humility at acceptance. Tanungin mo na lang yung araw-araw nagko-commute. Hindi ba? Ang EDSA, yung dulot-dulo niya, ilang kilometro lang. But for you to navigate it from end to end, you need at least 1.5 to 2 hours kung ikay nasa sasakyan. Yeah. So, ako po kasi ang dami ko din syempre na tatanggap ng mga mensahe na ang purpose talaga, ayon sa aking puting ahas, yung kick-off rally na yon ay para ipakita sa mamamayang Pilipino na popular o malakas pa si Bongbong Marcos at yun ngang naganap na kick-off rally ay parang pangangampanya. Ano po ang take nyo doon sa mga nagsasabing gano'n? Well, parang ganun ang lumabas. Kaya lang yun nga, parang ill-advised din naman na gawin yon dahil hindi naman na siya kakandidato eh. Yun. At malinaw sa amin yun na kapag siya ay napagbigyan at pagkatiwalaan ng tao, 6 na taon lang ito, ibuhos natin lahat ng ating oras, galing, talino, pasensya, at yung talagang drive na para pagbaba natin after 6 years, higit mas marami ang ating kaibigan at magsasabi na hindi kami nagkamali sa pagtulong, pagsuporta at pagboboto sa inyo. That was the thrust then, that's how we view things back then. And I held on to it. And that was my standard nung ako ay napagbigyan na maglingkod sa pamahalaan. Paano po ba kayo nagkakilala ni BBM? Nagkakilala kami during the VP campaign. And my group, where I'm the president, the Quezon City Trial Lawyers League, openly supported him. And then yun nga, pati iba kong mga kliyente na naging kaibigan din niya, tumulong din sa kanya. But unfortunately, iba yung naging outcome. At siguro, for whatever reason, napagkatiwalaan naman ako na tumulong din sa kanyang election protest. Yun, nagtuloy-tuloy na nga. Hanggang sa nagpaplano na kami na kakandidato sa bilang Pangulo ng 2022. So, Attorney Vic, syempre controversial talaga yung nangyari sa inyo nung kayo pa ay executive secretary. So simula po ba nang umalis kayo sa kay BBM o nilisan nyo ang kanyang administrasyon, nag-reach out po ba siya sa inyo or nag-ask man lang ng advice, or anything na tinawagan ba kayo o kinumusta kayo since you left? Ang huling usapan namin ay matagal na, September of 2022 pa. Because I left my office September 16 and napapag-usapan na rin kasi nga kahapon may panayam din sa akin yung isang lady report. So sinabi ko sa kanya, alam mo,
Huwag mo masyadong pinagpapatulan yung chismis na narinig mo. Sa inyong programa, live, sinabi ko sa kanya, hindi ako naalis, hindi ako tinanggal. Ako mismo umalis at ako nag-resign. At malinaw sa akin yan, malinaw sa kanya. Huling usapan namin, I think, nung bumalik siya from yung unang biyahe niya sa New York, yung sa UNGA, General Assembly. I think September 25 or 27. That was a Wednesday. I get a call na gusto nga raw ako makausap ng Pangulo. Although sabi naman niya, hindi, mag-uusap pa tayo pagbalik ko. Kasi ako sinabi ko rin naman nun, okay lang sa akin, kapag hindi ako nagmamadali. Gusto ko rin magpahinga dahil Maharlika. Alam naman, lahat na pati yung mga nandiyan pa sa gobyerno ngayon nakasama namin, na ako lang ang hindi nagpahinga sa amin eh. Immediately after the campaign, kanya-kanya na silang scared na bakasyon. Okay lang yun. But I have, marami siyang inuto sa akin at marami kaming mga plan at gagawin. O sige kako, of course, hindi naman akong nanalo di ba? Kako boss, ikaw dapat magbakasyon. You deserve it dahil itong 6 years na to, wala na tayong bakasyon. Pupukpok tayo ng trabaho. So 25 or 27 of September, nag-usap kami. And okay naman yung usapan namin. Sabi ko, I'll just take my family to a vacation. I owe them big time. So sabi sige, where will you go? Well, I tend to bring them to France. Sabi ko, saan doon? Maganda doon. Kako, saan pa? Di sa Disneyland. Napunta na namin yung Disneyland sa iba't ibang lugar. Doon na lang hindi. But nagbago yung plano namin. Dahil nga mahal eh. So sabi ko, dito na lang tayo sa... Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!